Naka-increase oh. Wala gani. For today's video, Motorstar Easy Ride 150. Home service muna tayo guys. Wala tayo sa ating shop. Kailangan natin itong home service natin kasi ito po ay malayo sa ating shop at hindi na makatakbo ang kanyang motor. Ang problema nito guys ay laging mag-drain ang kanyang battery. Laging nag-charge si bossing ng battery ng kanyang motor kasi ito ay nag-drain. Kapag ginagamit niya ito guys ng ilang mga minuto siguro no, galing pagka-charge, drain na naman ang kanyang battery. Kaya ilang beses siya nag-charge, nagpakarga ng kanyang motor, drain pa rin ng kanyang battery. So ito ay pinuntahan ng isang mekaniko, hinom service ang kanyang motor at ang hatol ay regulator. So sa hindi pa ito pina-check ng kanyang owner nito guys, ay pina-check up niya ito sa dalawang shop. Ang hatol din ay regulator. So ngayon guys, nagtataka si bossing kahit bago ang kanyang regulator ay drain pa rin ang kanyang battery. So ang laman ng kanyang battery guys kasi ito ay bagong charge 12.9. So ito ay tama-tama lang na makastart sa kanyang motor. Mapapaandar natin ito guys. Dito natin malalaman kapag nag-i-increase ang voltahe ng kanyang battery. So ito guys ang kanyang naunang regulator. Yan po ay original. Pinabili siya ng naunang mekaniko. Nung kinabit ang kanyang regulator, akala niya mag-charge. Ay paggamit niya ito guys ay natirika na naman siya sa kanyang motor. Ibig sabihin, binattery drive ang kanyang CDI. Ito ay nakadepende lamang sa karga at saka sa kanyang baterya. Since nagluloko ang kanyang charging, automatic paralyze ang kanyang battery. So ito guys, nirekta ko na. Chinek ko na mismo ang wire ng kanyang socket papunta sa kanyang stator. Since bago ng kanyang battery, so dito na ako nakarekta guys. Tinanggal ko ang kanyang new box kasi dito nakatago ang socket papunta sa kanyang stator. So nakita guys, tatlo ang yellow na wire ng kanyang stator. Ibig sabihin 3-piece ang design ng kanyang stator at 3-piece din ang kanyang regulator. So ngayon kailangan natin i-check ang kanyang continuity guys. Since ito ay full wave type, so kailangan may continuity ang tatlong yellow na wire. Kahit dalawa, malalaman natin na meron siyang continuity o wala. So halimbawa kapag walang reading, ibig sabihin may putol na wire sa kanyang stator. Halimbawa naman kung mayroong reading, possible may grounded. So kapag grounded, umiilaw siya guys, pero mahina ang ilaw na output ng kanyang stator. So ngayon kailangan naman natin i-check ang continuity ng kanyang stator guys. So dalawang paraan kung paano i-check ang stator kung ito ay good o hindi. Gamit ang multi-tester, continuity lang kukunin natin. Kapag walang continuity, maaaring may putol or nasunog. Pero may continuity, umiilaw siya, umandar pero mahina. So sunog pa rin ang kanyang stator. Pangalawa naman is yung ating valve tester. Doon natin malalaman na malakas ang output ng stator. Gagamit ng valve tester pero kailangan natin paandarin, i-actual ang kanyang motor. Pero kapag gumamit ng digital guys, kahit hindi umandar, pwede na. Ang importante is meron siyang continuity. Since walang reading ating multi-tester guys, so sinort ko muna yan kung meron bang reading aking dalawang rad. So good naman siya. Pero yung dalawang linya guys, yung yellow at yellow, kahit baliktad natin mo ang rad is kapag walang reading, may problema ang kanyang stator. So medyo nanghihina ang battery ng kanyang multi-tester. Kaya kinuha ko na ang aking sariling multi-tester guys. Kasi sa bossing, yung ginamit natin na una is kay bossing niya multi-tester. So ito naman ang ating gagamitin guys. So kahit saang banda yung tatlong yellow na yan, pwede natin ibaliktad ang ating test rod. Huwag yung kulay green kasi ground po yun. So medyo mahirap talaga guys kapag isang isang kamay natin is ginagamit natin sa ating paghawak ng cellphone. Na isa naman ay pang test rod. So buti na lang is nirescue tayo ni bossing. So nagkaroon ako ng instruction sa kanya kung saan ilagay yung test rod. Walang reading sa guys. Walang movement sa ating tester. Nangahulugan na may problema talaga ang kanyang stator. Ito ang problema kung bakit hindi nakikita ng naunang mga mekaniko. Nagtataka ako guys, kasi ilang mekaniko na daw dumaan sa motor nito. Bakit hindi daw nila ito bakit hindi nito nakita ang itong problema na ito? So ngayon ko lang, ngayon na natry ko siya, at doon ko nasabi ni bossing na possible stator ang problema ng inyong motor kung bakit ayaw siyang magkarga. Ang pinagtataka lang niya is, nadaan na daw ito naunang mga mekaniko, pinahome service ng naunang mekaniko, bakit daw hindi ito nakita agad ang stator ang kanyang problema? Kasi nagdududa na si bossing, baka stator nga. Ang problema lang naman ng mekaniko, hindi agad nila hinatulan na stator. So pagdating ko dito sa shop din ito ni bossing kasi upholstery shop ito guys, ng mga tayanan, yung mga magawa ng mga upuan ng mga sasakyan. So ngayon pagdating ko dito sa kanyang shop guys, sa upholstery shop is
doon chinek ko, may problema talaga ang stator at doon ninatulan ko na stator ang problema ng kanyang motor. Siyempre, before natin ma-confirm yan, kailangan man natin tanggalin ang kanyang magneto guys. Doon sa magneto nakalagay o nakakatago ang kanyang stator. So, for the meantime, isi-check mo natin ang gamit ang ating valve tester guys. So, sa valve tester, yellow to yellow pa rin ang ilalagay natin. Both ends pa rin ang ating valve tester para malaman natin na may problema kay stator o wala. Pero hindi natin ito paandarin guys. Kailangan actual po na malalaman natin kung mayroong output ang stator, hindi natin siyang paandarin. So since nalagay natin yung isang alligator at saka yung isa naman is sa kabila, hindi pa rin siya umiilaw guys. Yun o. Nakaandar na po ang motor na yan guys ha. Pero hindi pa rin siya umiilaw. Meaning to say, may problema sa stator ni bossing. Kapag may problema yan guys, hindi yan umiilaw ang ating valve tester. Kapag umiilaw din yan, kung mahina, may problema nating stator coil. So, it's either ito ay nasusunog o grounded. Since wala talaga siyang kailaw-ilaw guys, patay talaga ang kanyang stator. So, may possible na ipapul na wire yan at susunog. Before natin ma-confirm, puntahan muna natin ang kanyang magneto mamaya. Ito, binalatan ko na siya guys kasi hirap siyang i-tester gamit ang valve tester natin kasi hindi makapasok sa sakit. So, dito tayo sa kanyang stator guys, no? Diyan, baklasin natin yung takip na yan kasi mayroon pa niyang fan sa likuran. Since ito ay scooter type na motor. So, dito muna tayo guys. Ibalik muna natin yung testing natin since malalaman natin kung nag-increase ba. So, naka-andar po ang motor. Paandarin muna natin yung motor na yan guys. At nilagay natin dalawang test rod. So, paandarin muna natin. So, ang kanyang volt ay 12.60. So, 12.60. 50. Dapat kapag umandar yan, tulad yan guys, umandar yan, dapat nag-increase ng 13 to 14 volts since full wave ang kanyang stator. So, nag-steady lang siya sa 12, no? Hindi siya umabot sa 13 kahit umandar ang kanyang motor. Minang kasi walang nagkakarga sa kanyang regulator. So yun na nga guys, ito na nga. Tinanggal ko na ang takip ng kanyang magneto. So silipin mo natin ito guys, no? Sa loob ng kanyang stator makikita natin. Pero kailangan natin tanggalin ang kanyang magneto sa kanyang nut. So since walang tagahawak ng camera guys, kaya hindi na natin papakita ang pagtanggal ng magneto at saka nut. Direkta na tayo sa stator. A few minutes later. So ito na nga guys, nakita na natin ang hinahanap na ang gusto natin makita ang kanyang stator. So may nakita kong winding guys na separate. Ibig sabihin primary type ang kanyang CDI. Kita ba yan sa taas? Medyo nakita yun sa taas guys. May naka-winding. So possible ito ay kinonvert na battery operated ang kanyang CDI. Kaya baklasin natin ang kanyang stator guys para mahawakan natin. Few moments later. So ito na nga guys, ito na nga sinabi ko sa likurang bahagi pala. Makita ang problema ng kanyang stator yun, no? Hindi na kumakapit ng kanyang magnetic wire. Yan, no? Gumagalaw ng kanyang magnetic wire. Halos natanggal na natin kanyang pagkakapit sa stator. Kaya pala walang charging. At ito ay primary type guys. Kita nyo yung nakaseparate na winding na yan. Doon ako kinonvert nito ng mekaniko ng battery drive. Since nagluloko ang charging, tirik ang motor ni bossing guys. Lagi siya nagpa-charge sa kanyang kapitbahay. Kaya suki na siya ng charger ng kapitbahay nila. So ngayon si bossing nakadiya siya, bumili na siya sariling charger niya sa Shopee guys, online shop. At useless pa rin kasi nga laging tumitirik ang kanyang motor at hindi makabiyahe ng mahabang minuto. Yun, shout out kay bossing. Yan po ang kanyang shop guys, upholstery shop. So ito, goods pa tayo itong regulator. Yan, kaya lang pinabili siya ng mekaniko. Kaya lang, useless pa rin. So, itatago na ito. Pwede natin ibalik. Pero ang problema ng kanyang motor guys ay ang kanyang stator. Ang problema lang nito guys, hindi natin ito mapalitan agad kasi walang available na design na ganitong stator. Ito ay makikita pa natin sa online. So, may chance guys na mayroon itong parto. Kung aabot ang kanyang stator, kabit natin ito at gagawa natin ng video para makita natin guys kung mag-increase ba o mayroong voltage lumabas sa kanyang magneto at sa kanyang bagong stator. Hindi pa isang i-order. So, yun lang guys na. Abang-abang na smart loss. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.